At kanina nga sinabi ko na dapat ay magsalita na rin si President Marcos Jr. kasi siya lang naman yung pwedeng magsabi, no? At kung sasabihin niya na ibaban talaga yung mga pogo, dito ay mainam yun. Pero kung hindi siya nagsasabi, baka ano bang masasabi natin dyan? May pinoprotektahan ba? So yun yung tanong natin. Naghain na ng panibagong panukala sa Kamara upang ipagbawal ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Inihain ng Makabayang Bloc lawmakers ang House Bill No. 10525 o Anti-POGO Act of 2024. Layo ng panukala na pawalang bisa ang lisensyang ipinagkaloob sa POGOs. Sa gitna ito ng pagkakadawit sa iba't ibang krimen, gayon din sa mga iligal na aktibidad tulad ng money laundering, illegal immigration and employment, kidnapping at iba pang karahasan. Ayon kay Representative Castro, umaasa siyang uusad ang panukalang ipagbawal ang POGO sa bansa dahil sa mga lumalalang pangyayari ngayon kung saan sangkot pa ang ilang opisyal ng lokal na pamahalaan. Dapat magsalita na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga ito. May ilan ng panukalang batas na inihain dito sa Kamara noong 2022 at 2023 na naglalayong ipagbawal at ideklarang iligal ang POGO sa bansa, kabilang na ang House Bill No. 5082 ni Manila Representative Benny Abante Jr. Gayunman, nakabinbin pa ito sa Kamara. Samantala, isang panukalang batas na rin ang naihain na sa Senado ni Senator Sherwin Gatchalian na layong pawalang bisa ang Republic Act 11590 na nagbubuwis sa mga POGO. So, anyway, yung resolution that I filed banning POGO has been approved in the committee. So, palagay ko, ngayon pagkatapos ng SONA, isasalang na yan sa plenary. No? Hopefully, in the Senate naman, makikita naman nila yung talagang nangyayari sa bansa natin when it comes to POGO. So palagay ko, suportahan naman ng Senado ang House tungkol dito. Hopefully, dahil doon sa mga nagaganap na mga recent na mga pangyayari na palala ng palala, na na-involve na rin ang mga local officials, ay siguro makikita na rin ng leadership ng House of Representatives is urgent na dapat ay ito ay dinggin na rin, no, lahat ng mga bills banning POGO. Ayon naman sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, hindi ang mga lisensyadong POGO ang totoong banta, kundi ang alien hackers, scammers at cybercriminals na bahagi umano ng mga sindikatong nag-ooperate ng illegal na POGOs. Si Albay 2nd District Representative Joey Salceda, chairperson ng House Committee on Ways and Means, suportado ang phase-out sa mga tinatawag nitong bad and mediocre licensees sa offshore gaming licensees at hindi ang buong industriya. At dapat din anyang ipatupad ang batas. Samantala, tinanong din si Speaker Martin Romualdez kung maikukonsidera ba nitong banta sa pambansang seguridad ang POGO. Basta susunod lang lahat ng mga stakeholders dito sa lahat ng mga sektor ay sumunod lang sa mga batas. Okay, pero pag lumalabag, kahit sino ka man, talagang mapapaparusahan kayo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.